Hello, good morning to all guys po. Good morning again sa inyong lahat. I hope everyone is on alright po. Siyempre of course, our health is our wealth po. So, again, good morning sa inyong lahat. Thank you sa walang sawang support po sa aking YouTube channel po. So ngayon, we talk about of accountability sa Daang Pera po. So, kung talakay natin, siyempre dito muna tayo sa aking mga chismis balita o siyempre tilit dyaryo po ito. Siyempre sa akin balita ha. So makinig po tayo sa aking chismis balita regarding po ito sa account. Account means kwarta po to sa budget po sa ating mahal na presidente na si Bongbong Marcos kung mag budget sa kanyang confidential fund secret agent sa in 2022. Salamat sa nakakaalam pa, sa hindi pa, sana alaman ninyo kung magkano ang budget sa year 2022, 4.5 billion po a year. Ganyan po. So, in a year 2023, lumawo po konti dahil 4.56 na billion po a year po. Ganyan po, napakalang pera. Billion po usapan nito ha. Sa 2024, ganun din. 4.5 billion po. 4.56 billion po. In 2025 ha, 4.5 billion po. 6. In 2026, bumaba siya, okay, ng konti, 4.5 billion po. So, ganyan po ilang pera, napakarami po. So, bilangin natin in 4 years, 2, 3, 4, 5, 6, 5 years pala. So, napakalaki, billion po usapan yan. So, dito naman tayo po sa ating Vice Presidente, sa Sara Duterte po. Kung magkano ang kanyang confidential in 2022, 125 million po. In 2023, 375 million po ang kanyang budget po. So, in 2024, 25, 26, zero budget confidential po ang ating Vice Presidente. Ganyan po kalupit. Zero budget. So, saan siya kukuha ng mga budget ng pangsariling secret agent? So, ganyan kalupit ang daing pera sa ating mga secret agent ng what they call siyempre, agent nga, secret confidential yan para paglilitis ng mga sindikato kung sinong mayroong magbanta-banta sa mga ating mga leader ng Pilipinas. So, dito naman tayo sa former President Rodrigo Duterte and confidential fund, formerly Rodrigo Duterte. Sa nakaalam, mas mabuti, kaalam ninyo. Kung hindi pa, ito yung confidential ng ating former President. 2.3 billion po a year. Ganyan po ang confidential fund ng former President ng Pilipinas. Only 2.3 billion po. Paglingkod ng President Bongbong Jr. Marcos, sagad ang lobo, 4.50 billion po. So, in the next succeeding year, 23, 24, 25, naging 4.56 in tatlong taon. In 2026, bumaba daw sa konti. Dahil 4.50 billion po. So, dito naman tayo po sa ating Vice Presidente, Sara Duterte, kung magkano ang peninsula, ganyan po. In 2022, meron siyang confidential secret agent na budget of 125 million po. So, in 2023, meron siyang budget na gawin natin tumaas nga 375 million po. So, in 2024, 25, 26, maganda na. Kay zero budget na po ang ating Vice Presidente ng confidential fund. Malupit po, zero budget. Saan ka magpukuha ng gasto? So, ganyan po kalupit ang budget po sa Pilipinas. So, let's talk about sa ating former President Rodrigo Duterte kung magkano ang budget niya sa confidential fund. So, salamat sa nakakaalam pa. So, sa hindi pa, siyempre, alamin ninyo, dahil ito yung budget, 2.3 billion po a year. Ganyan po ang confidential fund budget ng former President Rodrigo Duterte po. So, ganyan. Thank you sa inyo lahat. Sana ay alamin ninyo, itong mga balita, siyempre, kung papaano ginasto, napakaraming pera ito usapan, billion po usapan ito.
So hindi pa nakaalam po sa budget ng DPWH in 2024. So malupit po. 800 billion in 2025, 1.1 billion in in 24 budget of 800 million. In 2025 naging 1 trillion. In 2026 1.3 trillion po ang budget po sa DPWH. Ganyan po karami ang pera. So, paano mo makuha ang accountability dyan? So, malupit. So, again, thank you sa lahat. So, sana ay mayroon kayong nalalaman sa akong mga balitang YouTube channel po. Sana ay you can like to share or subscribe, of course, para naman mayroong hindi pa nakita sa aking YouTube channels, malaman din niya. Siyempre, of course, kung mayroon kang gawa na YouTube na gawang pobreng vlog po, ay siyempre, of course, automatic yan, mapadalang kayo ng notice ng YouTube po. So, ganyan po. Libre po yan, ha? So, again, thank you sa lahat. Ingat, take care everyone. So, dito naman tayo sa what we called paglitis ni Sara Duterte po siyang kasong death threat o lahat ng kaso niya sa what we called bank record o sa mga tax record, ganun po. Pakinggan natin. Alam po natin. So, kung ano po ang mangyayari sa anumang pag-iimbestiga dito, hindi po makikialam ang Pangulo at tatanggapin po ito. Sinusubukan pa namin kuhanan ng Bureau of Immigration kaugnay pa rin sa Intel report na natanggap ng anti-graft body. Kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court. Ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla. Yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sa ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President. At matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? O pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga Okay nga, sinatutol po, magaling pagtatanggol ng sarili. Yung flood control budget, hindi pa nasolbad yung 500 billion po. Yan po ang problema sa Pilipinas. Paano yung 2024 insertion ng 241 billion? 241, yan po ang insertion. Magkano ng 241 million insertion po sa 2024 na discover sa ating Congressman ng 3rd District of Davao. Again, ulitin ko kung mali o hindi, ito yung insertion ng budget ng 2024 being discovered by Congressman Ongab, 3rd District of Davao. 241 billion pala yun. 241 billion pala ang 2024 budget insertion. Yun po ang hindi pa nasolbad. 241 billion po insertion sa 24. May na-discover selection, sinato selection, 100 billion insertion daw. Pero hindi naman nalaman kung paano sana punta, kung sino nag-insert, basta turo ang turo. Yun. Nakulong ang dapat makulong sa mga minority dahil kalaban sa majority. Yan po ang ngayon ang problema. So, malupit. Dito pa lang sa insertion being discovered by Congressman Ongab, 241 billion po
hindi pa nasolba dyan. Paano yung before and after a year? Napakalayang pera po. Yung pagbinta ng gold, 20 tons, nagasto na yata. Nasaan napunta ang budget ng pera ng 20 tons of gold? O malupit. Ang daming pera para binenta. Parang nagbinta ng kotse ng Mercedes. Kahit 20 tons of gold bininta ng Pilipinas. Tayo ata ang pinakayaman sa buong mundo kaya nagbinta ng gold napakarami. Tons. Samantalang iba nagbinta lang tons. Tayo 20 tons pa. Malupit. Again, thank you sa lahat. Sana ay nagustuhan po ninyo akong mga chismis balita regarding po sa problema ng pera ng Pilipinas. Napakaraming budget, napakaraming pera. Again, thank you sa inyong lahat. Ingat. God bless po to all. Bye-bye.